4:48 na po in the morning. Magandang umaga. Araw na po ng Biyernes, 16 ng Disyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason, ako po si Jules Riao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Mutual cooperation sa paglaban sa terorismo at iligal na droga. Binigyang diin sa bilateral meeting nila Pangulong Rodrigo Duterte at Singapore President at Prime Minister. Pangulong Duterte pasok sa listahan ng World's Most Powerful People of 2016 ng Forbes magazine. Sa marihiring sa mga pulis na sangkot sa Espinosa Slay case, isasagawa ng PNP Internal Affairs Service ngayong araw. Apat na hinihinalang high-profile drug managers o financiers at collectors naaresto ng PNP CIDG. Bilyong-bilyong pisong halaga ng mga tseke na kumpiska. At mahigit 600 residente sa Santa Maria, Bulacan natulungan ng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Una po sa ating mga balita, nakatakdang makipagpulong si Pangulong Rodrigo Duterte sa Singapore Business Federation mamayang alas 4 ng hapon. Bahagi ito ng kanyang 2 araw na state visit sa bansa na magtatapos na ngayong araw. Layo nitong mapaigting pa ang ugnayan ng dalawang bansa sa sektor ng pagninegosyo at ekonomiya. Ang Singapore ang pang-apat sa pinakamalalaking trading partner at isa sa top investors sa Pilipinas. Inihigayat naman ni President Tony Tan ang International Enterprise Singapore na mamuhunan sa iba pang lugar sa bansa tulad ng Cebu at Davao. Samantala, bago bumalik sa Pilipinas ay bibisitahin at kukumustahin muna ng Pangulo ang Filipino community sa Singapore kung saan inaasahang aabot sa 7,000 ang dadalo. Nananatili pa ring very good ang satisfaction rating na nakuha ni Pangulong Rodrigo Duterte sa huling bahagi ng taong 2016 batay ito sa survey ng Social Weather Station. Narito ang hatong na balita ni Aga Kaakbay. Patuloy na nakakuha ng very good net satisfaction rating si Pangulong Rodrigo Duterte sa 4th quarter ng 2016 batay sa survey ng Social Weather Stations. Ginawa ang survey mula December 3 hanggang December 6 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,500 respondents sa buong bansa. Plus 63 ang nakuhang net satisfaction rating ng Pangulo nitong December na bumaba ng 1 puntos mula sa plus 64 noong Setyembre ay maituturing pa rin itong mataas. Sa kabila nito, kalahati o 51% ng mga respondent ang naniniwala na nakasasama sa relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa o institusyon ng mga opisyal nito ang umano'y pagmumura sa publiko ni Pangulong Duterte sa mga foreign officials. Inaasahan naman kay Congressman Erice ang latest SWS survey ay magsisilbing isang wake-up call sa Pangulo. Rethinking doon sa kanilang mga polisiya, lalo na sa extrajudicial killings na nagaganap. Kailangan mahinto ito sapagkat naapektuhan talaga yung mga pinakamahihirap nating kababayan. Nagpapasalamat naman ang Malacanang sa patuloy na pagsuporta ng publiko sa mga pulisiya ng Pangulo upang masolusyonan ang mga problema ng bansa. Ayon naman kay Communication Secretary Martin Andanar, ito ay magsisilbing inspirasyon sa Pangulo para magsumikap na tuparin ang kanyang ipinangako sa mga Pilipino. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Malacanang. Kumpiyansa ang National Economic Development Authority na maaabot ng Pilipinas ang 6 to 7% na gross domestic product o GDP growth ngayong 2016. Naniniwala rin ang NEDA na patuloy nagaganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa sa ilalim ng Duterte administration. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Nangunguna pa rin ang Pilipinas sa mga karatig bansa gaya ng Vietnam, Indonesia, Malaysia at maging sa China kung pag-uusapan ay ang paglago sa ekonomiya. Kumpiyansa ang National Economic Development Authority o NEDA na sa kabuuan ng 2016 ay aabutin pa rin ng bansa ang 6 to 7% na paglago ng Gross Domestic Product o GDP na siyang basihan sa pag-angat ng ekonomiya ng isang bansa. Ilan sa naging kontribusyon nito ay ang pamumuhunan sa construction at public infrastructure na sinuportahan pa ng mababang inflation at interest rates, gayon din ang remittances ng mga OFW.
Bumaba rin sa 4.7% ang unemployment rate sa record noong Oktubre na nangangahulugang nasa 41.7 milyong Pilipino ngayon ang may trabaho. Nakatulong din umano ang pagpapatuloy ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program ng pamahalaan pati na ang kontribusyon ng agriculture at manufacturing sectors. Target ng Administrasyong Duterte na mabawasan pa ang poverty incident ng hanggang 15% hanggang sa 2022 at mangyayari ito kung makikiisa ang publiko sa mga programa ng pamahalaan. Kung nag-aaral pa sila, dapat tapusin nila at dapat seryosohin nila ang pag-aaral. At saka yung mga nanay, kung marami silang anak ngayon, palaging buntis, dapat mag-family planning sila. Umabot na rin sa 17 ang naaprobahang proyekto ng pamahalaan mula noong Hunyo lamang habang patuloy pa ring dumaragsa sa bansa ang foreign investors. A few weeks I have been receiving investors delegations from Austria, Italy, Spain, beyond the regular Chinese, Korean, Japanese, and they all are bullish simply because they said your president is a strong president. We think things will happen this time. Sa susunod na taon ay inaasahan namang aabuti ng bansa ang 7.5% na GDP growth. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Kinansela na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang Environment Compliance Certificate o ECC ng isang housing developer na umano'y pinangangasiwaan ng isang Philippine Special Envoy sa Estados Unidos. Samantala, kinansela rin ang ECC ng ilang mining company sa bansa dahil sa sari-saring paglabag nito. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Kansilado na ang Environment Compliance Certificate o ECC ng property developer na Century Communities Corporation sa kanilang housing project sa Lamesa Watershed. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, hindi akmang tayuan ng mga bahay ang ibabaw ng watershed dahil sa household waste na maaaring mapunta sa tubig. If you put up any housing subdivision there inside the forest, that will go down to the reservoir, and the water companies are not equipped to handle household waste. Git ng kalihim, dapat mangibabaw ang interes ng publiko sa pagkakaroon ng maayos na water source sa halip na ituloy ang pagtatayo ng housing project sa 58 ektarya ng watershed. Ang pahayag ng kalihim ay sa kabila ng pagiging Philippine Special Envoy to the US ng Chief Executive ng kumpanyang Century Communities Corporation na si Jose Antonio. DNR is committed to social justice, and the filter in which all decisions are made are based on the common good. Bukod dito, kinansila rin ng DENR ang ECC ng 6 na mining company dahil sa kabiguang magsumite ng mga requirement at mga nakitang paglabag sa mga batas ukol sa pangangalaga ng kapaligiran. Pinagpapaliwanag naman ng DENR ang nasa 12 kumpanya na nabigong tumugon sa mga kondisyon sa ilalim ng Environment Compliance Certificate. If you have a pathetic environmental track record, but your track record shows negligence, not following the law, and it's documented and there's evidence, you can in fact by law be declared ineligible to mine. Samantala, inihayag rin ng DENR na hindi na nila i-renew ang mga permit ng fish pen operators sa Laguna Lake na magtatapos na ngayong taon. Laguna Lake is very close to the President's heart, so we're not renewing any of the permits. Plano rin ng DENR na simulan ang paglilinis sa Laguna Lake sa susunod na taon. Gagawin itong ecotourism area upang matulungan ang kabuhayan ng mga mahihirap na mangingisda. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nilinaw ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. na hindi pa kinakansila ng pamahalaan ang nakatakdang pagbisita sa bansa ni United Nations Special Rapporteur on Extrajudicial Killings Agnes Callamard sa susunod na taon. Ayon kay Secretary Yasay, bukas pa rin ang pamahalaan sa pag-imbestiga ni Callamard basta susunod ito sa mga tinakdang kondisyon ni President Rodrigo Duterte.
Ngunit kung hindi naman ito papayag sa gusto ng Pangulo, hindi sila maaaring magtungo sa bansa upang mag-imbestiga sa mga insidente ng pamamaslang na may kinalaman umano sa War on Drugs campaign ng Administrasyong Duterte. Ilang provincial buses ang nahuling lumabag kahapon sa unang araw ng striktong implementasyon ng nose-in, nose-out policy ng Interagency Council for Traffic o IAC. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Tatlong provincial buses ang nahuling lumabag kahapon sa unang araw ng striktong implementasyon ng nose-in, nose-out policy na ipinatutupad sa lahat ng provincial bus terminal sa kahabaan ng EDSA. Inisyuhan ng ticket ang mga nahuling bus driver at pinagmulta ng 500 pesos. Sa ilalim ng umiiral na polisiya, ang lahat ng mga provincial bus galing norte ay kinakailangang kumana na sa may bahagi ng West Avenue o sa may Timog Avenue, saka nito babagtasin ng mga kalye patungong Denver Street o ang kalsada sa likurang bahagi ng mga bus terminal sa may EDSA Cubao southbound. Epektibo ito simula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Why 6 o'clock ko? And we emphasize this, kinausap po namin sila. Most of the ones riding the provincial buses going to work in Metro Manila are here before 6 o'clock. Mahigpit namang babantayan ng mga traffic law enforcer ng MMDA ang pagpapatupad ng pinaigting na traffic management scheme. Ang lahat ng mga provincial bus company na walang lagusan sa likuran ng kanilang terminal ay maaari lamang magbaba at magsakay ng mga pasahero sa iba pa nilang mga terminal sa EDSA na may back exit. Kung wala ito, papayagan lamang silang bumiyahe sa EDSA pagkalipas ng alas 10 ng umaga. Ayon sa IAC, walang spesipikong petsa kung hanggang kailan ipatutupad ang nose-in, nose-out policy. Open-ended po yung pinirmahan namin and also is with the LTFRB. So we'll see kung effective talaga and it is good for the majority. Samantala, naging mabigat naman ang daloy ng mga sasakyan kahapon sa may EDSA southbound dahil nasa 5 aksidente ang naitala ng MMDA sa may area ng C5 Kalayaan at Green Meadows Eastwood sa Quezon City. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Isinusulong ng Interagency Council Against Trafficking o IACA sa Region 11 ang pagpapalakas ng pamahalaan sa border control sa Palawan na umano'y ginagamit ngayong backdoor exit ng human traffickers. Narito ang hataw na balita ni Victor Cozare. Binuksan na sa publiko ang anti-human trafficking mural sa Davao City na naglalayong ipakita ang mukha ng isang syudad na ligtas sa pang-aabuso ng iba. Karamihan sa mga larawang makikita ay imahe ng mga bata na madalas ay nagiging biktima ng human trafficking, sexual exploitation at cyber pornography. Pag hindi nawala yung picture nila or yung video nila sa computer, malalaman nila kasi lalabas niya, makikita ng kapamilya nila, makikita ng mga kaibigan nila. So, yun yung magiging reason na naman na mabubuli sila. Sa tala ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT Region 11, mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon, 150 na ang nailigtas nila mula sa human traffickers sa Davao Region. Dadalhin umano ang mga ito sa Malaysia at Indonesia para ipasok sa mga bar. Bunsod nito, sinusulong ng IACAT 11 ang pagpapalakas ng pamahalaan sa border control sa Palawan na nagsisilbi na ring backdoor exit ngayon ng mga sangkot sa human trafficking. Mga passport lang yung dala-dala nila, tapos walang visa, mga ganon. So pagdating daw nila ng Malaysia, dun pa daw sila pipirma ng mga contract according to the mga victims. Yung iba, alam nila na bar yung pupuntahan nila. Apila din ng IACAT sa publiko, ipagbigay alam sa otoridad kung may illegal recruiters sa kanilang lugar. Sa mga naghahanap naman ng trabaho sa ibang bansa, payo ng IACAT na maging alerto kung ang nag-aalok ng employment abroad ay nagsasabing libre ang pagproseso ng mga dokumento. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Arestado ang 4 na hinihinalang high-profile drug managers at financiers sa operasyon ng PNP CIDG sa Caloocan City kagabi. Nakumpiska ng mga otoridad sa mga ito ang bilyong-bilyong pisong halaga ng mga tseke. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Yes, Maki? Yes,
Dahil due sa bisa ng dalawang search warrant, pinasok ng PNP, CIDG at ng North Police District ang dalawang unit sa loob ng isang condominium dito sa Caloocan City kagabi. Ang isang unit, doble ang pinto at gawa pa sa makapal na bakal ang ikalawang pinto nito. Naabutan sa loob ang isang Chinese national na si Charles Shi at Filipino-Chinese na si Arthur C. na umano'y high-profile financiers at kolektor na nag-ooperate sa buong bansa. Sa pagsisiyasat ng otoridad, nakuha sa loob ng unit ang mga plastic sachet ng hinihinalang shabu, mga ATM cards, passbooks, sari-saring checkbooks na may pirma na at mga ledger kung saan nakalista ang milyong-milyong halaga ng mga transaksyon. Nakapangalan umano sa mga dami business establishments at korporasyon ng mga naturang bank accounts. Ang isa pa lamang umanong bank account naglalaman na ng bilyong pisong halaga. Sa ikalawang unit naman, sa ikalimang palapag, arestado din ang dalawang mag-asawang sina Maricar at Glenn Bernardo. Nakuha sa kanila ang ilan pang bank transaction documents at cash na 700,000 piso. Maging ang notice mula sa Court of Appeals ng pagpapasara ng mga bank accounts ng mga suspect dahil napatunayang ginagamit ito sa money laundering. Ayon sa otoridad, natunto nila ang mga suspect dahil sa mga financial documents na nakuha sa operasyon sa Mandaluyong noong Pebrero. Anya, magbibigay daan ang mga ebidensyang nakalap nila ngayon para matuntun pa ang mas malalaking transaksyon ng illegal na droga sa bansa. Naharap sa mga kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at AMLAC Law ang mga suspect. Yan mo ng latest, balik sa Iju. Maraming salamat, Maki Libradilla. Para sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Verallo. Hi Mon, happy Friday morning. Hello Rina, good morning. Here are the news from different parts of the globe. A major snowstorm hit Portland, Oregon, causing traffic accidents and forcing the closure of some streets and highways. Thousands of drivers were trapped in gridlock during rush hour. The National Weather Service issued a winter storm warning for the area, although there were no immediate reports of storm-related injuries. The congestion brought major delays on all bus lines, forcing the cancellation of some services. Classes in the city are also canceled today because of the windy weather. About 30 women protest over a ban by Israel's parliament on female staff wearing skirts deemed too short. Protesters, including a male supporter, wear above-the-knee skirts and dresses as they express surprise and anger over the practice of measuring women's skirts. The furor started about 10 days ago when Knesset security guards began turning away women they accused of being dressed immodestly. The issue has been referred to a special committee where lawmakers and aides will take a look at the dress code and decide what extent it should be implemented. U.S. policymakers forecast federal rate increases next year. Calvin Manaig has the news. The U.S. Federal Reserve has raised interest rates by a quarter point on Wednesday and has signaled a faster pace of increases in 2017. The rate increase, regarded as a virtual certainty by financial markets in the wake of a string of generally strong economic reports, raises the target federal funds rate 25 basis points to between 0.50% and 0.75%. Today, the Federal Open Market Committee decided to raise the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage point, bringing it to 1/2 to 3/4%. In doing so, my colleagues and I are recognizing the considerable progress the economy has made toward our dual objectives of maximum employment and price stability. A fresh batch of Fed policymaker forecasts indicated the current once-a-year pace of rate increases will accelerate next year. Markets and the Fed appear to be close on pricing, with Fed futures markets pricing in at least 2 and possibly 3 hikes, up from 1 to 2 prior to the meeting. Yellen said that the increases would be gradual. We continue to expect that the evolution of the economy will warrant only gradual increases in the federal funds rate over time to achieve and maintain our objectives. The rate increase is the first since last December and only the second since the 2007-2009 financial crisis, when the Fed cut rates to near zero and deployed other tools such as massive bond purchases to stabilize the economy.
Calvin Manaig, UNTV News and Rescue, Los Angeles, USA. In other news, rising theft targeting Venezuela's telecom service companies worsens the service quality the sector provides. Losses range from big electricity generators and batteries to copper cables and screws that are resold on the black market. The crime wave also affects internet speed, which the United Nations says is the slowest in Latin America. Venezuela's second biggest telecoms company, Movistar, has suffered more than 600 thefts this year, while state-owned Digital says 4 of the stations are robbed daily. The leftist government of Nicolas Maduro has set up a phone line so people can report theft. And those are the news from around the world this morning. Back to Irina. Thank you, Monica, for that global news. Friday Huntahan sa Radyo La Verdad, 13:50 with Attorney G. Berat Jocas. Good morning. Good morning, Kuya Jun. Hi, June and Rina. Morning. Kamusta na kayo dyan? Napakabuti. Napakabuti. Si Tito Jocas mukhang... Under the weather, under the trees. Under the trees. Kita niyo naman talagang naka-jacket. Konti lang. Baka makahawa ka dyan, ha? Nahawa na nga ako eh. Nahawa. Nahawa daw siya sa akin. Pero ano pa lang, palagay ko, maayos to mamaya. Inuman ko lang ng gamot. Ayun. Kasi nagpupuyat. Siyempre, gigising ka na madaling araw, di ka ba napupuyat? Tutulog maaga. Akala ko nga yung tulog mo mga 2 hours na lang, 3 hours na. Hindi, baby si Tito Jo. Kailangan kompleto. Tito Jo. Humina na yung mga powers ko. Rina, medyo nabawas-bawasan na. Kinakailangan makatulog ng mga 8 oras pa rin isang araw. Ayun. Para makapag-recharge. Maraming salamat. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Mutual cooperation sa paglaban sa terorismo at iligal na droga binigyang diin sa bilateral meeting nila Pangulong Rodrigo Duterte at Singapore President at Prime Minister. Pangulong Rodrigo Duterte pasok sa listahan ng World's Most Powerful People of 2016 ng Forbes Magazine. Summary hearing sa mga pulis na sangkot sa Mayor Espinosa Slay case, isasagawa ng PNP Internal Affairs Service ngayong araw. Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian at 2 iba pa inabsuelto ng Sandigan Bayan sa Kentex Fire tragedy. Medical at dental clinic sa buong bansa exempted na sa pagkuha ng business at mayor's permit. At mahigit 600 residente sa Santa Maria, Bulacan na tulungan ng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. At yan po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sa iyo, Kuya Jun at Rina. Thank you, Attorney G. At ang po unang paghataw ng mga balitang araw po ng Biyernes, 16 ng Disyembre 2016. La 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 la. Sige, maraming salamat at naku, naghihintay na sina Kuya at Angel para sa ikalawang paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Magandang umaga sa inyong tatlo. Hi, Kuya. At sa inyong lahat. Maganda bang gising mo? Ha? Maganda. Mainit ang ulo ko. Oo, mainit ang ulo. May migraine ka rin? Ha? May migraine siya. May migraine na to. Hindi, alam mo yung migraine kasi, ang isa sa mga pinagmumulan talaga niyan, stress at puyat. Puyat, Yan. no? Oo. Puyat, stress, tapos yung too much exposure sa sun. Yes. Tama. Ako kuya yung migraine ko na titrigger kahit yung sa mga pabango. May mga Fahrenheit. Fahrenheit. Fahrenheit, Ako yung durian, Bulgari, ayaw na ayaw ko yung amoy. Bulgari. Simula nung nanganak din ako. Weird. Bulgar. Social yung ayaw na amoy. Oo. Merong pag
tingnan ninyo kung magugustuhan nyo. Yung kilikili perfume. Kilikili perfume. Baka mas Masakit din magustuhan yun nyo. sa ulo. Oo, di ba? Hindi, ngayon kasi talagang uso yan sa yung sakit na migraine. Usong-uso din yan. Yes. Ang isa sa mga dapat na siguro tignan natin, yung detoxification. Oo. Magandang, although at first talagang Mahirap. ano yan, pero pag detoxify kayo pagka may migraine kayo. Tsaka di ba kuya, pag nag-migraine ka, isang part lang ng ulo mo yung Oo. tas rub talaga. Para Dito, tsaka gusto mo- dito. Mukhang ganun ang naging payo kuya ng isang negosyante habang sinasabi ng Pangulo nung nag-meeting sa Malacanang na medyo may mga sakit nga siyang nararamdaman, lalong-lalo na yung migraine. So sinabi niya, siyempre sa Chinese medicine lalo na, yung acupuncture tsaka yung detoxification. Importante kasi toxins yan eh. Toxins yan, yung migraine. And yung too much exposure sa sobrang liwanag. Kaya pagka lumalabas kayo ng merong araw, mag dark glasses kayo. Ako akala ko nung bata pa ako, sabi ko arte lang. Arte lang shades. Pag tumatanda ka na, nare-realize mo na yung marami, yung mga gumaganyan. Dati, di ba? Arte naman, kailangan pang gumagan, di ba? Ngayon pala ganun eh. Gumagano ka na rin kuya. Sa prompter, meron ka na hindi makita eh. Para, hindi, totoo yun. Kasi yung, yung mata mo, nasusobrahan na ng pasok ng ilaw. Kumbaga sa camera, sumasabog na yung iris. Too much exposure. Kita mo, walang kibo si Manong Joe. Nakagumagano din sa'yo kuya, hindi ka niya makita. Hindi pa niya kailangan ng salamin. Sabi niya, 2020 vision yan. Manong Joe, may tao. Yes, sir. Sabi niya, nasa ng kabayo? Nagkape na po ba kayo? Sino ang nangaape? Hindi pala. Pero alam mo yan, mararanasan mo rin yan, Angela, pag tumungtong ka na ng 45. Hindi, naranasan ko na yan noon, kaya lang dahil nga nagpa-LASIK ako, di ba? Mula nung nag-40 ka, gano'n. Hindi, grabe po. Talaga. Wala pa, no? Pero tanong mo dati kay mablabo Beth. Wala pa akong 40. Ha? Wala pang 40 yan siya. Wala pa siyang 40, pero sinungaling siya. Pag inamin mong 50 ka na kuya, sige. Oo, 40 50 na ako. 50 na ako ba? Hindi nga, kuya, ilan taon ka na? 50 na nga ako. 50? Oo, kasi Walang ako steal? pag tumungtong ako ng, halimbawa, nag-49 ako. Nung mag-49 ako, yung sumunod na araw, after ko nag-49, 50 na consideration ko noon. Nag-round off ka na. Papunta ka na sa 50. Nag-round off na si Round kuya. up to the farthest tense. Hindi kasi ganun din naman Doon din naman pupunta diba? yun. At least mas mabuti na yung sabi mo, uy, talaga 50 ka na? Mukha ka lang 49. Di at least, di pa rin, sakto. no? Diba? Doon pa rin within the range. Huling-huli mo. Hindi ba? Nung ang bata ako, pero 21 years old lang ako. Sabi ba naman sa akin, bata pa pala kayo sa personal. Mukha lang kayong, mga 40 lang kayo. Diba si Mother 21 Earth, nga lang ako. si Mother Earth nung na-meet niya sila kuya first time yan, tsaka si Ate Erlene, sabi niya kay, sabi ko, ma, ano ka ba? Sabi niya kay kuya, uy, ang bata ng asawa mo, ha? Si kuya may kinuwento, sabi daw kapatid daw niya si Ate Arlene eh. Hindi nga, anak eh. Ay, anak ba? Panganay ko daw na anak. Sabi, I didn't know that you already have. Excuse me. Asawa ko. Kaya inuuna ako na pag pinapakilala ko, asawa ko po. Tapos sabay titig kuya. Mabuti na yun. Kaya pag may mga corporate meetings, minsan pag may mga bisitang My wife. My wife po. Ganun, ginaganon ko. Baka magkamali. Preemptive, kuya. Mahirap na Hindi eh. mo na lalagyan ng tag. Hindi, para at least wag na siyang mapahiya. Di ba? Mapapahiya pa yun eh. Pagka nasabi niya na, ay nako, sabagay ganyan naman talaga. Beauty is in the eyes of the beholder. Diba? Same with age. Age is just a number, kuya. Oo, diba? Mas mabuti na yung tumandang may pinagkatandaan. Tama. Yes, Kaya, Kaya sa tumatandang pabalik. The new 25 is 50. Ganun ba yun? Yes. Times 2. tsaka pagka kasi matanda ka na, medyo mahirap ka nang kumbinsihin na, itong 30 million na to, ano yan? Pang ano yan? Mahirap ka nang kumbinsihin. Pang evidence. Oo. Ewan ko ano na mangyayari ngayon doon. Oo nga. May press con mamaya, kuya. Mamaya, magpapail sila ng case laban dun sa dalawang Si associate Kalima commissioner. and Sumbero will file the Sino case. magpa-file?
Si Kalima at saka yung sombrero, kuya, at ilalahad nila lahat yung mga ebidensya nila, lalo-lalo na daw yung mga text messages na lalabas doon sa mga usapan nila doon na talagang sila ang kinikilan. Sila ang hiningan at hindi yung sinasabi ng kwento ng dalawa. Naiiyak nga itong mga officials na to kasi sabi nila. Yung BI officials? Oo, BI officials ko naiiyak sila kasi sila daw yung parang biktima dito. Bakit sila yung parang pinagkakaisahan ngayon? Pero BI sila talaga. Bad influence. Bureau of Immigration. Ayun, talagang, naiiyak sila. paano nangyari yun? Ang ano dyan, kuya, is, bakit kayong dalawa lang nakakaalam? Tsaka hindi nyo man lang... And the question there is, how do you set up an entrapment operation? Tapos kayong dalawa lang, kayo rin maguhuli? Oo, Because diba? normally, pag entrapment, kuya, alam naman natin. Yes, May oo. nakapalibot dyan ang mga nakadisguise. Correct. Kasi Pag nakatanggap na, nagsignal ang setup na. nun, ganito parang, okay, kami tatanggap. Once na tinanggap namin, kayo naman papasok. Hulihin nyo na yung nagbigay. Ayan, di ba? Lahat yan, mga kasama nila. Pero, Baka sa iba na schedule, kuya, yung Ibang araw. Tsaka yung pagbabalik, yung pagbabalik ng pera, yung pag-amin, 2 linggo after nangyari yung bagay na yun. 15 days after tinanggap nila ang pera. Tsaka kuya, ito ang nakakapagtaka. Nagsimula ang lahat ng November 26 when Secretary Aguirre met with Sombrero and Jack Lam at yung kanyang dalawang interpreters. And then sumama si Argusino. And then nagpaiwan si Argusino. So kung ikaw, kuya, si Jack Lam, ano bang mga initial impressions mo among others? Nakita mo na si Secretary Aguirre, di ba? Tapos eto ngayon yung brad niya, mukhang close nga sa kanya, nagpaiwan. And then yun na. So ibig sabihin, kaya nga siguro lalong umuo si Jack Lam na magbigay ng 50 million dahil ang presence ni Secretary Aguirre the day before ay crucial, di ba? Ibig sabihin, parang pwede rin naman ang setup dyan walang alam si Secretary Aguirre talaga, di ba? Dahil pinakita lang yan parang eto kasi merong sinama niya bigla tapos numasama niyang ganon teka muna ano yan, ba't nakikipag-usap tayo dito? Umalis yung isa. Ngayon, ang kita mo para bang yung sa pelikula dati na basta either way, basta kuya. bumati ako pakita mo, babati sa kuya, kapag sabi ni Johnny sa akin, kuya, pagka kinawayan kita, basta pag kinawayan kita, kuya, kaway ka lang sa akin, may ginagawa pala siyang istorya dun sa babae. Hindi mo alam, hindi mo alam. Ngayon, sabi niya, kita mo, kakawayan ka niyan. Gusto ka niyan talaga sabi niya gano'n. Tapos, kumaway siyang, ang kumaway si Johnny. Hindi, kumaway naman ako. Kita mo na, sabi niya gano'n. Wala kang kamalay-malay. That can happen Pero kuya, ako para ibig sa sabihin, akin, kuya, ginamit talaga na Exhibit A si Secretary Aguirre. para sa akin, That's a possibility, di ba? may mali din si Secretary Aguirre. Alam mo kung bakit para sa akin? Siyempre, pwede naman niya itanong, sino ang kamit natin? Si ganito. Sino siya? Correct. Bakit na? Kasi bago ako makipag-meeting, tatanungin ko muna. Alamin mo. Siya pala yung may-ari nung online area gaming na yun Ba't tayo makikipagkita dyan? Kung gusto niya makipagkita dito sa opisina ko, siya ang pumunta sa akin. tayo pang pupunta sa kanya para hindi magandang tingnan yun. So, yung exercise of discretion, parang doon medyo short din siya. Medyo kinulang din siya. Pero nakita mo naman ang sabi naman ni Secretary Aguirre na kung mabawasan ng kahit na kapiraso ang pagtitiwala sa akin ng presidente, hindi ako kapituko. I am willing to resign. Mamaya, malalaman natin pagdating ng Pangulo. Depende nga yan kung medyo may migraine o walang migraine ng Pangulo. Bakit pag may migraine? Medyo alis kayo kagad lahat. Pag walang migraine. Medyo stay kayo. Pero kung pagbabatayan mo, kuya, sa sinabi niya sa yung nagsalita siya sa Singapore pagdating niya, sabi niya kahit kaibigan, di ba? Basta under sa'yo, tapos may nangyari, kahit kaibigan kita, di ba ibig sabihin, under your watch, you have to go. So yun, tingnan natin dahil ang tanong ay nagpapahiwatig ba siya kay Aguirre o hindi? Tingnan natin kung your grain. Sige, salamat sa inyong tatlo at tuloy-tuloy po tayo. Magandang umaga sa ating mga kasangbahay araw ng Friday at Jesse 6. Bilis. December 16. December 6. Sabi ko nga, kuya, kanina konting kembot na lang, 2017 na. Talagang kembot. Kembot. Narito na po ikalawang pagkembot ng mga balita. Mutual cooperation sa paglaban sa terorismo at iligal na droga binigyang diin sa bilateral meeting ni na Pangulong Duterte, Singapore President at Prime Minister.
Pangulong Rodrigo Duterte pasok sa listahan ng World's Most Powerful People of 2016 ng Forbes magazine. Summary hearing sa mga pulis na sangkot sa Mayor Espinosa Slay case, isasagawa ng PNP Internal Affairs Service ngayong araw. Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian at 2 iba pa inabsuelto ng Sandigan Bayan sa Kentex fire tragedy. At medical, dental clinic sa buong bansa exempted na sa pagkuha ng business at mayor's permit. Sa detalye ng mga balita, binigyang diin sa bilateral meeting nila Pangulong Rodrigo Duterte, Singapore President Tony Tan Keng Yam at the Prime Minister Lee Hsien Loong ang mutual cooperation ng Pilipinas at Singapore sa paglaban sa terorismo at iligal na droga. Narito ang hatol na balita ni Ross Calicos. Matapos ang welcome ceremony ng Singapore government para kay Pangulong Rodrigo Duterte sa istana kahapon, nakipagpulong agad ito kina Singapore President Tony Tan Keng Yam at Prime Minister Lee Hsien Loong. Bagaman walang kasunduang pinirmahan, binigyang diin naman ang ugnayan ng Pilipinas at Singapore sa mahalagang aspeto tulad ng paglaban sa terorismo, pagsupil sa iligal na droga at border security. We talked a lot about the areas of mutual cooperation, particularly in the field of the fight against terrorism, the fight against illegal drugs. These are basic things that we both agreed to pursue, and also in the area of cooperation with respect to securing our borders from transnational crimes. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Yasay, naging maganda ang usapan sa pagitan ng mga leader ng dalawang bansa. Oh, it was a very engaging meeting, both with the President and Prime Minister of Singapore. We had defined the areas of our cooperation. Bukod dito, nagpahayag din ng pagsuporta ang Singapore sa chairmanship ng Pilipinas para sa ASEAN 2017. Ginawa ni President Tan ang pahayag sa state banquet na inihanda nito para kay Pangulong Duterte at delegasyon nito. Samantala, inaasahan namang mas mapapaigting pa ang ugnayan ng Singapore at Pilipinas sa usapin ng trade at economic cooperation matapos na hikayatin ni President Tan ang Singapore business sector na mamuhunan sa Pilipinas, partikular na sa Metro Manila, Davao at Cebu. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Singapore. Kabilang si Pangulong Rodrigo Duterte sa listahan ng 74 na pinakamakapangyarihang tao sa mundo ayon sa prestihiyosong Forbes magazine. Sa inilabas na 2016 World's Most Powerful People, nasa pang-70 pwesto si Pangulong Duterte. Ipinakilala ng magazine ang punong ehekutibo bilang dating mayor ng Davao City at may maigting na kampanya kontra iligal na droga at krimen. Nakasaad din ang mga kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Duterte na isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng lamat ng relasyon ng bansa sa Estados Unidos. Kasama naman ng Pangulo na mga bago sa Forbes list sina UK Prime Minister Theresa May, Uber CEO Travis Kalanick, Walt Disney Company CEO Bob Iger at US Vice President Mike Pence. Nananatili naman sa number 1 spot si Russian President Vladimir Putin. Nakatakdang isagawa ngayong araw ang summary hearing sa mga pulis na sangkot sa pagkakapaslang kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ayon kay Philippine National Police Internal Affairs Service Inspector General Alfegara Triambulo, may nakita silang probable cause laban sa grupo ni dating CID G8 Chief Superintendent Marvin Marcos, kaya isasalang ang mga ito sa summary hearing. Pinagsusumite na rin nila ng position papers ang mga nasabing pulis upang mapabilis ang proseso. Narito ang pahayag ni Inspector General Alfegara Triambulo. Argument nila kasi hindi na kami nagpapa-actual hearing kasi tatagal po yun, daming objection. Submit nyo lang ebidensya nyo, tapos yung argument nyo na ginagawa sa korte na i-argue nyo na siya ay walang kasalanan, sulat nyo na lang, tapos titingnan namin para madali ang proseso. Ang grupo ni Marcos ay nahaharap sa reklamong grave misconduct na maaaring mag-alis sa kanila sa pwesto. Samantala
Para sa Enero ng susunod na taon, nakatakdang ilabas ni Public Order and Dangerous Drugs Committee Chairman Senator Panfilo Lacson ang committee report ukol sa investigasyon sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa. Isa sa mga rekomendasyon ng senador ay ang pagkakaroon ng PNP ng task force na tututok sa dumaraming kaso ng deaths under investigation. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Ni Senator Panfilo Lacson sa ilalabas sa Senate Committee Report na bumuo ang Philippine National Police ng task force para imbestigahan ang kabi-kabilang patayan o mga deaths under investigation cases. Sinabi ng chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs na kakaunti ang nare-resolbang kaso ng DUIs ng mga pulis sa mga nakaraang buwan. As of December 12, 3,671 yung DUIs. Ang dami, napakarami, 36. And then so far, ang na-solve nila, meaning cleared na sa investigation, 785. So parang lumalabas ngayon, 21.4% ang kanilang solution rate. And I told them that's too low for a murder solution rate. Aniya, hindi maaring idahilan na pareho lang ang bilang ng mga napapatay sa nakaraang administrasyon para hindi tutukan ang DUIs. Maliban sa task force, irerekomenda rin ni Senator Lacson ang pag-aamyenda sa anti-wiretapping law. Sa Enero, balak ilabas ni Lacson ang committee report na may kaakibat na ulat ng National Bureau of Investigation na nagsasabing premeditated at rub out ang pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ang kulang na lang anya sa report na ito ay ang motibo ng pagpatay kay Espinosa na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nabibigyan linaw dahil sa kawalan ng ebidensya. More speculative than evidentiary kasi yung circumstances, because Kerwin admitted that he was giving money to some members of the CIDG-8. Tapos yung tatay niya knowledgeable din do sa so circumstantial. Sa December 20, magsisimula na ang preliminary investigation ng Department of Justice sa inihaing kaso ng NBI laban kina Police Superintendent Marvin Marcos at mahigit 20 pulis na nasasangkot ngayon sa pagpatay kay Mayor Espinosa. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nailipat na sa National Bureau of Investigation ang kustodiya ng self-confessed drug dealer na si Kerwin Espinosa. Ngunit ayon sa NBI, wala pa silang ibibigay na special arrangement dito. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Wala pang special arrangement na ibibigay ang National Bureau of Investigation para sa kustodiya sa drug personality na si Kerwin Espinosa. Dakong alas 11:30 ng gabi noong Miyerkules nang dumating sa NBI si Kerwin na agad isinailalim sa medical at physical check-up. Ayon kay NBI spokesman at Deputy Director Ferdinand Labin, stable naman ang kondisyon nito at wala itong idinaraing na karamdaman. We are taking him into custody dahil may court order. So wala pang special arrangement dito, but I understand the application with the DOJ as under the Witness Protection Program is already being processed. Tiniyak naman ng NBI ang kaligtasan ni Espinosa. Mas mahigpit din sila sa seguridad lalo na ngayong holiday season. Sa ngayon, iniingatan si Kerwin sa isang pasilidad sa loob ng NBI compound. It's a very tight security. The NBI is ready to address any threat on the life of not only Kerwin Espinosa but on any of our detention prisoners and on persons being kept under protective custody. December 6 nang iutos ng Baybay Leyte Regional Trial Court na ilipat sa NBI ang kustodiya ni Kerwin mula sa PNP Anti-Illegal Drugs Group. Nahaharap si Kerwin sa kasong illegal possession of firearms at illegal drugs. Kasalukuyang pinoproseso ng DOJ ang aplikasyon nito sa Witness Protection Program kaugnay ng pagnanais nito na maging testigo sa ginagawang investigasyon sa illegal drug trade na kinasasangkutan umano ni Senator Laila de Lima. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Naniniwala ang ilang kongresista na hindi pa posibleng ma-impeach si Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng pahayag nitong may mga napatay na ito sa Davao City na mga kriminal. Ngunit igagalang ng lower house ang sino man na nais magsampa ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Ayon kay Ifugao Representative Teddy Bagilat, wala pang sapat na basehan o ebidensya upang patunayan ang pahayag ng Pangulo.
Umani naman ang pagpuna at pagbatikos hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa ang pahayag ni Pangulong Duterte sa Wallace Business Forum na personal siyang sumasama sa mga police operations sa Davao City noong ito ay alkalde pa lamang. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. But I must admit that a third of the killings really happened during police encounters. And I know it because I'm not trying to pull my own chair. But in Davao, I used to do it personally. Just to show to the guys that if I can do it, why can't you? And I go around Davao with a motorcycle, with a big bike, and I would just patrol the streets and looking for trouble also. Tagla naghanap ako ng inkwento para makapatay. Una nang ipinahayag ni Senator Laila De Lima na paglabag umano ito sa konstitusyon at isang impeachable offense. Naghahanda na ang mga opposition congressman upang harangin ang pagpasa ng death penalty bill sa plenaryo sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa susunod na taon. Narito ang hatol na balita ni Nel Maribuhok. Nagsisimula ng kumalap ng suporta ang mga Liberal Party congressman mula sa iba't ibang grupo bilang paghahanda sa gagawing pagharang sa pagpapasa ng death penalty bill kapag naisalang na ito sa plenaryo sa susunod na taon. We are going to work hard with allied groups like the civil society, NGOs, and the church to really reinforce our campaign against the reimposition of the death penalty. We need opposition not to oust the president but to help the president determine alternative solutions to problems. Ayon kay Albay Representative Edsel Lagman, karamihan sa LP members ay hindi pabor sa pagbabalik ng parusang kamatayan ngayon. Maglalabas ng opisyal na posisyon ng partido kaugnay ng pagpapasa ng mga kontrobersyal na panukalang batas bukod sa death penalty bill ay ang pagpapababa ng criminal responsibility sa 9 na taong gulang. Naniniwala rin ang opposition congressman na mahihirapan ang majority coalition ng lower house kung gagawing party vote at hindi batay sa konsensya ng bawat mambabatas ang botohan sa pagpapasa ng death penalty bill. The major challenge to a party vote is personal conviction. And if you really talk to our colleagues, right now their position on the death penalty is based on their personal conviction. Mahirap labanan yan Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Enero, prioridad na matalakay ng liderato ng lower house na talakayin na sa plenaryo ang reimposition ng death penalty at iba pang mahalagang proposed bills. Nel Maribuho, QNTV News and Rescue, House of Representatives. Inabsuelto ng Sandigan Bayan si Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian kaugnay ng kaso ng Kentex fire tragedy. Narito ang hatol na balita ni Leslie Longbowen. Hindi nakitaan ng probable cause ng Sandigan Bayan 2nd Division ang kasong isinampa laban kay Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian kaugnay ng Kentex fire tragedy. Isang resolusyon ang inilabas ng Graft Court na nag-aabsuelto kay Gatchalian sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and multiple physical injuries. Ayon sa korte, umaksyon si Gatchalian in good faith and diligence nang mag-issue ang Valenzuela City ng business permit sa Kentex alinsunod sa Ordinance 62 ng lungsod. Sinabi rin ng korte na duty-bound si Gatchalian na sumunod sa Ordinance 62. Alam natin lagi kong ginigiit na yung ginawa ng pamalang lungsod ng Valenzuela ay legal. Sumusunod kami sa legal na utos ng pamalang nasyonal na kailangan mapabilis ang paglabas ng mga permit para masigurado natin na yung red tape na babawasan sa gobyerno. Hindi rin nakitaan na sangkot si Gatchalian sa nangyaring sunog sa Kentex factory sa Valenzuela. Bukod dito ay inabsuelto rin ng korte ang mga City Hall officer na sina Renchi Padayaw at Eduardo Carrion. Tuloy naman ang tulong na ibinibigay ng lokal na pamahalaan sa mga biktima ng Kentex fire. Ang pamahalaang lungsod ng Valenzuela ang nagbayad upang makapag-enroll ang mga anak ng mga biktima. Mga pamilya, hindi yun napuputol. Patuloy kaming nag-uusap, patuloy namin silang dinadamayan at tinutulungan na makabangon muli. Sa katunayan, marami sa kanilang mga anak ay naka-enroll sa lokal na pamantasan namin. May 13, 2015 nang masunog ang Kentex factory sa Valenzuela City kung saan mahigit 70 tao ang nasawi. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines.
Ipinag-utos ng Department of the Interior and Local Government ang pag-i-exempt sa lahat ng mga medical at dental clinic sa buong bansa sa pagkuha ng business at mayor's permit. Naritong hataw na balita ni Mon Hocson. Taong 1999 nang pirmahan ni dating Department of Finance Secretary Edgardo Espiritu ang isang kautusan na nag-exempt sa lahat ng medical at dental clinic na kumuha pa ng business at mayor's permit. Subalit dahil may autonomy power ang mga lokal na pamahalaan, hindi lahat ay sumunod dito. Mula noon ay ipinaglaban ni Dr. Flor Enriquez na maipatupad sa buong bansa ang naturang kautusan. Hindi rin ako nawala ng pag-asa dahil natalo akong twice eh. Hindi ko to iniwanan. Kasi when I'm committed to serve, committed ako dedicatedly. Nagpe-persevere ako, ako dahil alam ko ito ang tama. Sa mahigit isang dekadang pakikipaglaban upang maisulong ang kautusan, sa wakas ay may papatupad na ito sa buong bansa. Isang memorandum circular ang inilabas ng Department of Interior and Local Government na nag-exempt sa lahat ng mga medical at dental clinic na kumuha pa ng mayor at business permit. Subalit hindi kasama sa exemption ang mga clinic na nag-aalok at nagbebenta ng ibang serbisyo, gaya ng makilalang derma clinic. Pag nagtinda sila, meron silang tinitinda, meron karuktong ang kanilang selling, meron silang advertisement, minsan meron pa silang spa, connected sa practice. Hindi pwede yun. Si Dr. Boyet Ramirez na isang dentista, bagamat nire-require sila noon sa Quezon City, ay nanindigan na hindi niya kailangang kumuha ng business permit. Minsan may mga nagtatanong sa amin ng mga local government unit, sinasabi ko na lang na hindi na ho namin kailangan yan dahil kumbaga na-implement na po yan. Batay sa circular ng DILG, lahat ng di susunod ay maaaring mapatawan ng kaukulang parusa. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, inaasahang maiibsa na ang matinding traffic sa Cavite dulot ng mga naglalaki ng truck dahil sa bagong itatayong Cavite Gateway Terminal. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Pinag-aaralan na ngayon ng Department of Transportation ang pagtatayo ng bagong barge at Ro-Ro terminal sa Cavite. Matatagpuan ng CGT 6-hectare property sa Tanza, Cavite, kung saan itatayo ang Cavite Gateway Terminal o ang CGT. Katulong ng DOTR ang International Container Terminal Services Incorporated o ang ICTSI sa pagbuo ng panukalang transport plan. Ibinaliwanag ng ICTSI na hindi makaaapekto sa negosyo ng mga cargo company ang pagpapatayo nito, bagkus solusyon pa ito sa malalang traffic sa Metro Manila. This allows more opportunity for the trucking industry to have the same volume of cargo, but rather than spending all the time moving all of this cargo from Cavite into Manila, they'll be moving it within the different processing zones in Cavite and the new Cavite Gateway Terminal. Layon ng plano na mabawasan ang mga cargo truck na bumibiyahe sa ilan sa mga pangunahing lansangan sa bansa. On barging operations that can take out the trucks from our roads and make them pass through water instead. The roadways are going to be free. So it's really important that we look at innovative ways to move our goods from point to point. Hindi na rin maaantala pa ang mga pagpapadala sa mga kargamento dahil makakatipid sa oras ng pagbiyahe sa mga ito. Paglabas ng mga kargamento natin, whether papunta yan north of Metro Manila or south of Metro Manila, lahat ng mga truck dyan ay lumalabas sa ating port area. Dumadaan yan sa along Bonifacio Drive. So, kung galing ka North Harbor, dadaan yan ng Arten, Delpan, Bonifacio Drive. Dadaan yan sa Rojas Boulevard. Tapos either dadaan yan doon sa Coastal Road or lalabas ng South Superhighway yan. Inaasahang mai-issue ang lahat ng permit mula sa DENR at LGUs na sakop sa pagpapatayo ng CGT sa Enero 2017. Buwan naman ng Setyembre o Oktubre 2017 magsisimula ang operasyon nito. Tinatayang 140,000 na cargo truck trip ang mababawas sa mga pangunahing lansangan kapag ito ay nagbukas na. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila.
Sugatan ang isang pulis matapos na mabiktima ng hit and run sa Quezon Avenue kaninang madaling araw. Samantala, isang lalaki rin ang nasugatan matapos namang maaksidente sa motorsiklo. May hatol na balita si Reynante Ponte live. Reynante. Yes, Kuya, good morning. At sa ating mga kasambahay, sugatan nga ang isang motor rider matapos mabiktima ng hit and run sa westbound lane sa Quezon Avenue sa Quezon City alas 2:30 kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si SPO4 Ronnie Lopez, residente ng Tondo, Maynila at nakatalaga sa Internal Affairs Service ng PNP. Ayon sa mga saksi, mabilis ang takbo ng isang puting kotse at sinalpok ang motorsiklo. Tumilapon ang rider at kahit nakasuot pa siya ng helmet ay nagtamo siya ng mga sugat sa ulo. Agad na isinugod ng MMDA Rescue sa ospital ang biktima at wala namang nakakuha ng plaka ng sasakyang nakabangga sa motorsiklo. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng QCPD Traffic Sector 1 sa nangyaring insidente. Samantala, Kuya, isang lalaki din na natagpo ang duguan sa Boni Serrano Avenue sa Quezon City matapos maaksidente sa motorsiklo kaninang alas 3 ng madaling araw. Nagtamo ng sugat sa noo at dumudugo ang ilong ni Jovic Garcia, 37 anyos, habang nilalapatan ng pangunang lunas ng Barangay Rescue. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, binabaybay nito ang Serrano Avenue nang bigla na lang natumba ang sinasakyan nitong motorsiklo sa gitna ng kalsada. At pagkatapos nga, Kuya, mabigyan ng pangunang lunas ng respondeng Barangay Rescue ay dinala ito sa malapit na ospital. Balik sa iyo, Kuya. Maraming salamat, Reynante Ponte. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Good morning, Rina. Hi, Kuya. Good morning. Here are the latest news from different parts of the world. The Egyptian Aviation Investigation Committee has found traces of explosives on the remains of victims from the doomed Egyptian flight MS-804 that crashed last May. The Airbus A320 plunged into the eastern Mediterranean en route from Paris to Cairo on May 19. All 66 people on board were killed and the cause of the crash remains unknown. Audio from the flight recorder of the crashed aircraft mentions a fire on board on the final moments. An earlier analysis of the plane's flight data recorder showed there had been smoke in the lavatory and avionics bay. 3 local councils and 4 national welfare groups in Venezuela confirm an increase in parents handing children over to the state, charities, or friends and family. Millions of Venezuelans are going hungry amid triple-digit inflation and a nearly 80% currency collapse last year. In some cases, parents struggling to feed their children are simply abandoning their kids. The government blames the United States and Venezuela's opposition for this. But most economists pin the responsibility on socialist policies introduced by former President Hugo Chavez, which his successor Nicolas Maduro has doubled down. Meanwhile, Ecuador signs extraction contract with Canada's Lundin Gold. Arcie Reyes has the news. Ecuador y la minera canadiense Lundin Gold firmaron un contrato válido por 25 años este miércoles para la explotación del yacimiento Fruta del Norte. Con inversión del trato, se espera que alcance $1,000 millones en su primer trimestre. Según el contrato, Lundin Gold finalizará la construcción del proyecto minero a finales de 2019 para la extracción de oro y plata entre enero y marzo de 2020. As we mentioned previously, it's very important milestone that we got the exploitation agreement for Lundin Gold for Ecuador, and without all the help from the government we've never been here today. And I guess this will become a milestone for more mining investment in the country, as this is a very prospective mining area. El vicepresidente Jorge Glass dijo a los medios durante la firma de los contratos que el acuerdo significará un impulso importante al PIB. Si consideramos todos los proyectos mineros que están en marcha, proyectamos para la próxima década cerca de $4,000 millones adicionales en exportaciones. Un incremento significativo en el Producto Interno Bruto y fuentes de empleo, de trabajo directo e indirecto,
para alrededor de 40,000 ecuatorianos. La zona de fruta del norte forma parte de la Amazonía de Ecuador, donde se cree que son casi 5 millones onzas de oro y sobre 6 millones de onzas de plata, según datos oficiales. Pero los conservacionistas y los grupos indígenas han planteado dudas sobre el impacto ecológico de esos megaproyectos en la región amazónica del país. Arce Reyes, UNTV Noticias y Rescate, América Latina. Those are the news from around the world at this hour. Back to you, Kuya. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Narito naman ang mga balitang dapat abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte nakatakdang makipagpulong sa Singapore business leaders ngayong araw. 5 arestado sa iligal na paggawa ng paputok sa Bulacan, sako-sakong paputok kinumpiska ng PNP. Oil tanker vessel na nasunog sa Limay, Bataan, walang kargang langis. Oil spill, hindi dapat ipangamba ayon sa Philippine Coast Guard. Mahigit 600 residente ng Santa Maria, Bulacan natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at members Church of God International. Two-time champion judiciary magis at mas pinalakas na Malacanang Kamao magsasagupa sa third game ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5 sa linggo. At yan ay kalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito, araw ng Biyernes at 16 sa buwan ng Desyembre 2016. Magbabalik pa po ang Good Morning Kuya. Punta natin sina Kuya at Monica para sa ikatlong paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Kay Manong Job, bawal na ang pork. Oo. Ang barrel na lang, Kuya, wala na pork. Barrel na lang. No pork. Ayaw ng pork. Meron na naman ba? Meron daw, Kuya eh. Para. Talagang yung mga ang mga lump-sum mga Parang mga 8 funds B, yan. parang 8 billion lahat-lahat. At pag binilang mo, Kuya, yung number of congressmen, normally kasi ang mga congressman talaga namimilit yan eh. I-divide mo yan sa 293 kunyari na members of the House of Representatives. Basically, nag-average ng 80 million yan. Kasi 80 million na ngayon, Kuya, ang gusto nila eh. Dati 70 lang eh. 80 million na ngayon ang lumalabas na annual nila na pork barrel, supposedly. So, dyan mo makikita na mukhang totoo nga. Ano? And of course, siguro, Kuya, hindi nila nilagay sa isang departamento lang. I am sure nagkalat yan. Nagkalat yan. Ako lang, meron gusto lang akong bago tayo matapos babala sa ating pong mga mamimili, lalo-lalo na. Kasi nga po medyo recently merong nauuso, Kuya, doon sa mga namimili na madami, na mga damit, etc. Iba yung tag price at iba yung price na naandun sa pagka-scan mo na. So medyo pakitingnan po natin mabuti. Lalo na yung mga nasanay na hindi na tumitingin sa resibo. Hindi na inisa-isa. 50 pesos yung presyo, halimbawa nung binibili mo, pero nung inis ka na 100, so may 50 na sobra. So minsan hindi pala nagtutugma. Maaaring hindi na-adjust unintentionally o maaaring intentional na ginawa yun para medyo maliit ang bibili, pero ang presyo ganun pa rin. Nadali ka ba? Hindi naman, may mga ganung mga balita, Kuya. Kaya tayo binibigyan natin ng paalala yung ating mga kababayan. Kasi minsan talaga totoo nangyayari kasi yun talaga eh. Kaya magugulat. Teka, bakit? Ano lang, tingin ko lang dyan, kwenta lang bakit naging sanda? Pero hindi mo na halos makikita, lalo pat nasa Kuya, dahil madamihan, tapos madami nakapila. Pagka nagsabay-sabay, yun nga yung mabuti kung isang piraso lang yung binibili mo. At saka yan, Kuya, titirahin nila yan sa mga piso-piso lang, 150, para hindi kaagad halata. Pero kung i-multiply mo yan by so many items,
and then multiply it further by the number of customers na araw-araw ika namimili sa kanila. Libo-libo yan. In the tens of thousands yan. Pero Manong Joe, nadinig nyo ba kanina yung paalala ng ating isang bisita, ha? Beth Santiago. Yung Ano mga daw, yung mga nakatago sa Baul. Yung mga lumang. May 50 pesos pa ako. si Beth sa nagtatago yan eh. Sa poste, kuya. Sa poste ng kawayan. Yung Hindi. Poste ng kawayan? Oo, yung nilagari pa, kuya. Nilagari. Kasi Ay, dati sa loob. Sa probinsya ganun eh. Sa mga bahay, ang poste mo yung kawayan. Ganyan. Hindi kuya, yung nanay ko nga, ang poste namin dati kasi may second floor yung bahay namin. Ang poste namin, hindi kawayan, bakal. Doon siya nag-aalkansya. Ang kalaban mo lang dyan, kuya. Kaya nung kukunin na niya yung pera niya, binagsak na yung bahay namin. Tama nga naman. May katwiran. Diba? Hindi mo makakuha. Sumukuhanin, gibayin mo yung bahay. Kaya alam mo, pag napagnakawang ka. Giba na yung bahay mo eh. Hindi, pero ngayon kasi, yung baka malibang yung iba, tignan nyo din yung mga... Kasi halimbawa, napaghalo mo, meron ka na itabi, kahit sabihin mo nga, kahit na mga 50,000 lang, malaking pera. O kahit na 10,000 lang, malaking bagay pa rin yun, di ba? Naku, hindi ko yata makakalimutan yung 10,000, kuya. At saka yung bang hindi nagbabangko, kuya. No, hindi mo makakalimutan yung 10,000. Pero ang problema doon, yung na-mix up ka na ang inisip mo ay hindi pa demonetized yung pera mo. Diba? Baka akala, kasi ito, yung na-demonetize na ng nakaraang taon, meron na lang tayo hanggang December 31. Ngayong taon. Pero holiday yun. Holiday pa 30 and 31. So, practically sinasabi nila, bakit hintayin mo pa yun? Yung iba, nakakatransact ka pa ngayon sa bangko. Pero after niyan December na yan, hindi mo na maitatransact sa bangko. Kahit na, kumbaga, wala nang halaga. Totally. Correct. Pampunas na lang yan ng Basta kuya, pag madami ka niyan, huwag ka na maglala. Bigay mo na sa akin, ako na magpapapalit niyan. Oo, tama. Ayan, sabi mo yan kay Manong Joe. Oo. Ako ang bahala sa inyo. Papalitan ko yan. Sa akin, wala makuha dumami. Pero alam mo kuya, kung ako lang yan, taon-taon ko gagawin yan. Napalitan. Bakit? Para yung mga magnanakaw. Yung mga nagtatago kasi 'di ba iniiwasan nila yung anti-money laundering law. Di ba? So ang mangyayari niyan, they will not deposit it in the banks kasi halata sila kaagad. Siyempre sa bahay. Ngayon kung every year baguhin mo, mahihirapan mo. Lalo na kung bulto-bulto na kuya, kung milyon-milyon na yung nanakaw nila. Pero mabigat naman yon on the part din ng Central Bank. Ng komersyo. At saka pati na din yung commerce trade. Pagtakbo noong, kasi pati sa banking mabigat din yan dahil sila meron din silang mga kailangan paikutin. Ganon din naman yung mga negosyante. Mahihirapan din yung ibang mga negosyante na kailangan, kasi may umiikot din sila na ganyan Pero yung kakalapin mo lahat yun. Diba? Taon-taon na. Kakalapin nyo lahat yan dahil may iba-iba kang mga branches, may iba-iba kang mga sangay. Siyempre meron kanya-kanyang naka-imbak sa kanila para doon sa kanilang... Tama rin yan, kuya. May paraan naman dyan Dapat ma-research, ma-imbestigahan yung mga bumibili ng mga malalaking vault. Yung mga malalaki talaga o kaya yung mga nagpapagawa ng mga malalaking vault talaga. Lalo pat public official. Kasi madami natuto niyan after the corona impeachment trial ng mga public official. Hindi na nagbabangko. Nagbo-vault na lang. Okay na walang interest. Pero at least safe. Baka mapagpasign ng waiver. Subaybayan mo parang halos kung pwede man lang ayaw na lumabas sa bahay. Kasi takot sila pag lumabas, malay mo, pagbalik nila, ang vault bukas na. Diba? Ang tendency kasi ng mga magnanakaw, kuya, ganun Yes. Mabigat pa dyan kamo ngayon. Yung kagaya nun, 30 million, may inintay pang 20 million. Paano? Hindi kaya nagkataon doon baka hindi mo kaya lumang pera ibinigay doon. Papahirapan mo pa ako. Malapit na expiration ito. Parang gano'n. Halata mong galing sa casino, kuya. Talagang wala yung wala yung bundle. Wala yung bundle na papel Kaya halata mong galing sa casino. Wala nakasulat na bangko. Okay. So, nakatirintas ba? Nakatali-tali lang siya. Rubber band. Pero wala yung, diba, pagkagaling sa bangko nila. May papel, So, talagang galing pa at naka-plastic nga from the casino. Tingnan natin. Ano paggalaw pa yan? Mamaya, kuya, yung press con, siyempre, abangan natin. Oo, abangan natin. At maraming salamat, Attorney George Dapogi at si Beth Santiago. Happy weekend, kuya. Oo, at si Manong Joe Castigador. Happy weekend, kuya. Manood kayo sa manood kayo nung pelikula ni Monica. Isang araw. Sa mga
Monday daw yan. Anong oras na, kuya? Alas 7. Sa SMX. Oo. At mga 6 dapat. Ando na kayo. Kasi baka punuan eh. Baka pwesto. Anyway, maraming salamat sa ano lang yun, pang preview lang mga production people for ano pala, hindi pa kasi namin nilalabas. So for preview ng production people and ng mga behind the scenes, kuya. Mga kaibigan. Alright, thanks, kuya. Thanks, kuya. Sige, para mapanood nyo rin. Baon kayo ng ano pala? Na tissue. Bakit mag-iiyakan kami? Tuwalya. Tuwalya. Bimpo. Pwede. Performance level ka talaga dun, ha? Abangan nyo. Baon kayo ng wet ones. Sasakit kasi ang tiyan nyo. Salamat sa inyong tatlo. Magandang umaga po muli. Araw ng Friday, December 16, 2016. Sabayan pa rin tayo napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Maaari nyo kami mapanood sa ating Facebook account at sa ating untvweb.com via live streaming, maging sa ating UNTV mobile app na pwedeng i-download ng libre sa iOS at sa Android. Para po sa mga ngayon palang nagbukas ng kanilang telebisyon, narito na ang mga hataw na balita sa umagang ito. Pangulong Rodrigo Duterte nakatakdang makipagpulong sa Singapore business leaders ngayong araw. 5 arestado sa iligal na paggawa ng paputok sa Bulacan. Sako-sakong paputok, kinumpiska ng PNP. Oil tanker vessel na nasunog sa Libay, Bataan, walang kargang langis. Oil spill hindi dapat ipangamba ayon sa Philippine Coast Guard. Mahigit 600 residente sa Santa Maria, Bulacan natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. A two-time champion judiciary Magis at mas pinalakas na Malacanang Kamao magsasagpa sa third game ng UNTV Cup Season 5 sa Linggo. Sa detalye ng mga balita, nakatakdang makipagpulong sa Singapore business leaders si Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw. Mula sa Singapore, alamin natin ang detalye sa hataw na balita ni Rosalie Cos live. Rosalie. Good morning, Kuya. Ngayon ang panghuling araw ng state visit ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Singapore. At isa sa mga nakatakda niya ay pakikipagpulong sa Singapore Business Federation mamayang alas 3 ng hapon. Singapore Business Federation ang pinakamalaking business association sa Singapore na kumakatawan sa higit 22,000 kumpanya at ibang local at foreign business chambers ng bansa. Nakatakda itong magbigay ng courtesy call kay Pangulong Duterte. Layon din ang naturang meeting na mapaigting pa ang ugnayan ng dalawang bansa sa sektor ng pagnenegosyo at ekonomiya. Ang Singapore ang pang-apat sa pinakamalaking trading partner at isa sa top investors sa Pilipinas. Kahapon, hinikayat naman ni Singapore President Tony Tan ang International Enterprise Singapore o IE Singapore na mamuhunan sa iba pang lugar sa Pilipinas tulad ng Cebu at Davao bukod sa Metro Manila. Ang IE Singapore ang ahensya ng gobyernong nagsusulong ng international trade at tinutulungan ang mga Singapore company na maging global. Matagal na ring umiiral ang Philippine-Singapore Business Council na isang organisasyong nagpapatibay ng ugnayan ng business communities ng dalawang bansa. Samantala, isang lunch naman ang inihanda ni Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong para kay Pangulong Duterte at sa kanyang delegasyon. Pagkatapos nito ay pupunta rin si Pangulong Duterte sa Singapore Botanic Gardens dahil tradisyon ng Singapore na sa tuwing may dadalaw dito na head of state ay ipapangalan sa kanya ang isa sa mga finest hybrid ng national flower ng Singapore na orchid o kilala dito sa tawag na Vanda Miss Joaquim. At huling-huling activity ng Pangulo ay ang pakikipagpulong nito sa Filipino community na inaasahang dadaluhan ng nasa 7,000 mga kababayan natin dito sa Singapore. Yan muna ang latest live mula rito sa Singapore. Balik sa inyo dyan, Kuya. Yan, nandiyan ka sa may ano din yan, di ba? Malapit ka sa may Marina Bay Sands, di ba? Yung garden na yan, nasa may malapit doon. Tama ba yun, Rosalie?
Yes, Kuya. Ang nasa likod natin nakita ng ating mga viewers ay ang Marina Bay Gardens. Mas sa tapat niyan yung parang may bangka na, Na hotel, yung yes. MBS kung tawagin nila. Marina Bay Sands. So, diyan ka pa na? Sa MBS ka ba nakastay? Wow! Sa MBS, ano? Pero, at matagal lang, matagal lang. Kung wala namang haze dyan ngayon, kasi madalas dyan may haze eh. Sa Singapore. Okay naman, Kuya. Masarap ang simoy ng hangin dito ngayon. Malamig. Masarap daw. Simoy ng hangin. O, dito kasi sa atin, medyo lumalamig-lamig. Hindi naman masyadong malamig. Sakto lang. Sakto lang. Oh, sige, sakto lang. At tignan namin yung mga magiging detalye ng bisita ng ating Pangulong Duterte dyan sa Singapore. Si Rosalie Cos nagulat ng live. Ipinagpaliban ng isang United States Aid Agency ang pagbibigay ng $1 milyong na halaga ng tulong sa Pilipinas dahil umano sa rule of law at civil liberties. Una nang inanunsyo ng Millennium Challenge Corporation o MCC noong nakaraang taon na napili nito ang Pilipinas upang bigyang muli ng financial aid. Ito ay bilang pagkilala sa mga hakbang ng pamahalaan na noon ay nasa pamumuno pa ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino upang pagandahin ang mga polisiya nito sa good governance. Ngunit ayon sa press release ng Millennium Challenge Corporation o MCC kahapon, ipagpapaliban muna nila ang pagboto kung muling pipiliin ng Pilipinas upang mabigyan ng financial grant. Kabilang sa mga nakalipas na proyekto sa ilalim ng Millennium Grant, ang $54.3 million computerization at business process streamlining ng Bureau of Internal Revenue o BIR at Anti-Corruption Project. Lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo sa UNTV Weather Center. Ray, kumusta? Ano ang balita? Morning po kayo, Daniel, sa ating mga kasambahay. Meron po nga tayo ngayon tinatawag na tail end of a cold front o yung buntot ng cold front. Ito po ay nakaka-apekto dyan sa may eastern section ng Central at Southern Luzon. At itong amihan natin ay nakakonsentrate dito sa may area ng Northern Luzon. Kaya ito po ngayon ang mga weather system sa ating bansa, kuya. Oo, buntot ng malamig na harapan. Buntot ng cold front. Bali, nagsasalubong kuya. Nagsasalubong po itong amihan, saka ito pong easterlies. So yung portion o yung part na nagsasalubong po sila, tinatawag po yung cold front at kaya po tail end, dulo na po yung nakakabot po dito sa ating bansa, kuya. Oh. Lumalamig-lamig. Pero lumamig ba? Kanina pong alas sa east ng umaga, nasa 24.7 degrees Celsius ang temperature po natin, kuya. Hindi pa malamig yun. Ininaw ko kanina umaga. 24. Baka electric fan or sobrang lakas ng aircon. Baka. Maulan-ulan po kasi. So yung iba po kasi yung temperature dun sa may area ng Pag-asa, dun sa Science Garden. Meron silang pinaka-box doon na pinaka-monitoring nila nung kanilang panukat ng temperature. Baguio, malamig na ba? Baguio po, bumababa lang po na hanggang 15, kuya. Nung nakaraang linggo, bumaba din po ng 14.7, kuya. 15? Pwede na yun. Ano na yung jacket weather na yan. Tignan ko. Pero matraffic pa din yata sa Baguio. Lalo ngayon, pag bakasyon, kuya, mga tao. Traffic. Ang Tagaytay, Ray, ilan ang temperature? Tagaytay po, bumababa lang po ng 21 pero hindi ho masyadong bumababa. Hindi nagna-19 nga. Dati po nagna-19 pero sa Tanay Rizal nagna-19 po pero sa Tagaytay hindi po bumababa ng 20. Wala namang bagyo Sa ngayon po, kuya, wala. Meron po tayong LPA. Base sa weather map ng Pag-asa, makikita po natin na yung LPA nasa katimbogang bahagi po yan ng Mindanao. At ito po yung pinaka-trough o yung bahagi ng ulap nito umabot po dito sa may area ng Mindanao. Kaya medyo makulimlim din po yung part ng Mindanao. At kung titingnan natin yung satellite imagery ng Pag-asa, makikita natin na makulimlim ang malaking bahagi po ng bansa at particular dito sa may southern part ng Visayas din, kuya. Meron naman ba tayong gale warning? Ang gale warning ng Pag-asa, kuya, nakataas po dyan sa may
seaboards po ng Northern Luzon, magmumula po sa may area ng Pangasinan, paikot dito sa may Ilocos, dito sa may Batanes area at maging dito sa may Cagayan, Isabela hanggang sa may Quezon and yung eastern section po ng Bicol. Yung mga seaboards po dyan, matataas po ang mga pag-alon. Ito pong mga highlight ng mga kulay na ito, kuya. Ibig sabihin, maaari pong umabot dyan sa 4.5 meters ang taas ng mga pag-alon. Kaya delikado, yung mga maliit na sakyang pangisda at sakyang pandagat, delikado po dyan, kuya. Dito Metro, mag-uulan. Medyo mag-uulan-ulan po. Kaninang madaling araw, nakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Pero sa pagmakapananghali, hindi yung masyado, kuya. Weekend. Okay, weekend daw. Weekend po, kuya, magpapatuloy ang pag-iral nung tail end of the cold front, yung hamihan natin, medyo bababa na po yung kanyang pag-iral at medyo posibleng bumaba ng kaunti yung ating temperature. Tail end, buntot ng malamig na harap. Buntot. Eh di kung yung harap naman, harap ng malamig na harapan. Parang hirap Tagalogin. Hirap talaga, kuya. Marami kang mga terminologies dyan eh. Opo. Tingnan na namin, Ray, yung buong maghapon natin, ano ang mangyayari sa kanyang kabuuan at sa 24 oras para alam din natin mga kababayan paano dumiskarte sa ating lagay ng panahon. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras dahil nga po dito sa mga weather systems na nakaka-apekto sa ating bansa. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Aurora, Quezon at Camarines Provinces kasama na po ang Catanduanes sa may area po ng Bicol ay makakaranas po ng malakas na mga pagulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha at landslide. Ang Metro Manila, yung area ng Cavite, Laguna, Batangas at Rizal kasama na po ang Mimaropa at yung nalalabing bahagi ng Bicol region ay makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. May light rains din po sa nalalabing bahagi ng Luzon. Sa Sayas Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Gayon din sa Puerto Princesa, sa Tuguegarao 28 and sa Baguio 15 to 23 degrees Celsius. Makulimlim din po ang lagay ng panahon sa may Eastern Visayas at makakaranas po dyan hanggang sa katamtamang mga pagulan. May mga thunderstorms din po sa nalalabing bahagi ng Visayas. Sa Iloilo City at Tacloban City hanggang 30 degrees Celsius ang posible pong maitalang maximum temperature today, 31 sa Metro Cebu. Sa may area po ng Mindanao, yung pong Caraga, Sorsogon at Davao region ay cloudy skies po tayo dyan at makakaranas din ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at may mga pagulan na pagkidlat at pagkulog naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Sa Cagayan de Oro City at Metro Davao hanggang 31 degrees Celsius ang posible pong maitalang temperatura ngayong araw at 32 sa may area ng Zamboanga City. Samantala ang atin pong sunrise 6:14 a.m. at naman pong sunset 5:30 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat mula sa ating UNTV Weather Center. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Mula kay Joan Nano, live. Yes, Joan. Magandang umaga sa iyo, Monica. Magandang umaga kay Kuya Daniel at magandang umaga sa lahat ng ating mga kasangbahay. At sa mga kababayan nga natin na maglalakbay ngayong Friday morning. Bagaman medyo maulan, Monica, ay magiging magandang tiyempo pa ang oras na ito para tayo'y bumiyahe dahil hindi pa nga ganun kabigat ang sitwasyon ng trapiko sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Alamin natin ang lagay ng ating mga lansangan. Sa mga kasangbahay po natin na patungo po ng Pasay area, kung kayo po ay manggagaling dito sa may area po ng Quezon City, mula po dito sa may EDSA PhilAm ay kung makikita nyo po ay hindi pa naman ganon kabigat ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Pero bahagya lamang pong magbi-build up ang moderate traffic habang kayo po ay approaching dito sa may EDSA Quezon Avenue, partikular na po sa mga daraan dito po sa may intersection. Pero para po dun sa ating mga sasakyan na daraan po dun sa may EDSA Quezon Avenue flyover ay magiging maluwag at tuloy-tuloy po ang daloy ng trapiko. Bahagya rin pong magiging mabagal ang galaw ng mga sasakyan pagsapit nyo po sa may area po ng Kamuning, gayon din po sa may NEPA Q-Mart, dyan po sa may area ng Pitwazon hanggang kayo po ay makarating sa may area ng Cubao.
Muli na makakaramdam ang ating mga motorista ng kaunting pagluwag ng trapiko sa may bahagi naman yan ng Santolan, subalit muli po yung magsisikip pagdating nyo po sa may Ortigas hanggang kayo po ay makarating ng Boni Pioneer. Light to moderate naman po ang sitwasyon mula dyan sa may area ng EDSA Guadalupe hanggang sa may Kalayaan Estrella. Samantala, heavy traffic naman po ang mararanasan ng ating mga motorista na nasa may area po ng Buendia hanggang sa may Ayala. Dala na rin po nung bulto ng mga sasakyan na papasok po dyan sa may area po ng Makati. Samantala, ang northbound area naman magiging maluwag at tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito, maliban na lamang po sa may area ng FB Harrison hanggang sa may area po ng Pasay Road. Samantala, silipin naman po natin ang ilan sa ating mga live traffic points. Unahin po natin itong area po ng Ortigas Avenue Extension. Ang mga kababayan po natin na biyahe po ng Cainta Rizal, ito pong makikita ninyo sa inyong mga television screen. Sa ngayon ay light traffic situation pa po ang mararanasan ng ating mga motorista. Subalit para po doon sa mga motorista na daraan naman po sa kabilang bahagi ng kalsada, magiging mabigat na po ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Ito po yung mga sasakyan na bumabaybay po dito sa may Meralco Avenue. Samantala, sa may Techno Hub naman po tayo sa may Commonwealth, ito pong westbound area. Ang mga sasakyan po na patungo sa may Philcoa area ay moderate to heavy traffic na po ang sitwasyon na mararanasan po ng ating mga motorista at mga commuters sa mga oras na ito. Samantala, para naman dun sa eastbound area, ito po yung mga kababayan naman natin na babiyahe po patungo sa may area ng Tandang Sora ay maluwag at tuloy-tuloy pa po ang daloy ng mga sasakyan. Dito naman po sa may EDSA Guadalupe, ang atin pong mga kababayan na maglalakbay po manggagaling po ng Guadalupe patungo po ng Shaw Boulevard ay medyo ihanda na po nila ang kanilang mga pasensya dahil medyo mabigat na po ang sitwasyon ng trapiko sa may area po na yan. Samantala, yung mga manggagaling naman po ng Orense patungo po ng Ayala ay medyo maluwag naman po at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Habang sa may Recta Avenue naman po tayo sa Manila area, sa mga motorista po na biyahe patungo ng Divisoria, wala pong masyadong magiging problema sa mga oras na ito dahil maluwag at tuloy-tuloy pa po ang kanilang magiging biyahe. Gayun din, light to moderate traffic naman po ang sitwasyon na mararanasan ng ating pong mga motorista para naman po sa mga dumaraan dito sa may kabilang bahagi ng kalsada. Ito naman po yung mga biyahe patungo po ng Legarda. Monica, muli nga natin ipinapaalala sa lahat ng ating mga motorista na dahil ngayon po ay araw ng Biyernes, bawal po sa ating mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 9 at 0 simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang mamaya pong alas 8 ng gabi dahil sa ating umiiral na number coding scheme. At yan muna ang ating gabay sa kalsada ngayong umaga. Balik sa iyo, Monica. Alright, maraming salamat, Joan Nano, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Arestado ang 5 kalalakihan sa Bulacan kabilang na ang 2 menor de edad matapos na mahuling gumagawa ng mga paputok ng walang kaukulang permit. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Sako-sakong paputok ang nakumpiska ng Santa Maria Philippine National Police sa isinagawang patrol at surveillance operation laban sa illegal firecrackers sa Sitio Manggahan, Barangay Pulumbuhangin kahapon. Napag-alaman na walang kaukulang dokumento at permit ang may-ari ng mga ito. Kabilang sa mga kinumpiskan ng mga otoridad ay ang kwitis, sawa, 5-star at iba pang materyales sa paggawa ng paputok. Inaresto naman ang may-ari at 4 na trabahador nito, kabilang na ang 2 menor de edad. Ang isang gawaan o makeshift na gawaan ng paputok kung saan mayroong 5 tauhan na gumagawa doon. At na ating tanungin kung sila ay may kaukulang papeles sa paggawa ng paputok ay wala pong maipakita at sila din po ay hindi nakatala sa atin na binigyan natin ng permit para sa paggawa ng paputok kung kaya't sila ay ating inaresto. Depensa naman ng may-ari ng iligal na paggawaan ng paputok na ginawa lamang nila ito dahil sa maigpit na pangangailangan sa buhay. Opo, alam po namin bawal. Siyempre, doon lang po kami kumukuha ng kinakain. At saka buwan lang po ng Disyembre kung kami gumawa. Wala naman po kami trabaho dahil natigil po kami sa contraction. Tumanggap na lang po kami ng gawain ganito para kumain yung pamilya ko. Naharap ang 3 sa kasong paglabag sa Republic Act 7183.
o illegal manufacturing of fireworks at sa Section 12 ng RA 7610 o child employment. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Balita naman sa iba't ibang panig ng bansa mula sa Davao City, hatid ni Victor Cosare ang mga balitang prom day. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag, Kuya Daniel. Aniya ang detalye sa atong mga balitang prom day. Di siguro sa Philippine Coast Guard nga dili dapat mabalaka ang mga residente sa Limay, Bataan mahitungod sa oil spill human masunog ang usa ka oil tanker duol sa maong dapit kagahapon. Si Joshua Antonio alang sa detalye. Kaagad na isinugot sa Bataan Provincial Hospital ang 18 crew ng isang oil tanker matapos itong masunog sa karagatan ng Limay, Bataan noong Miyerkules ng hapon. Nagtamo ng severe burn injuries ang 6 na crew members nito, kabilang na ang kapitan ng barko, samantalang minor injuries naman ang sa iba pa. Sa inisyal na report ng Philippine Coast Guard ng Bataan, ang Rhea Faye na pagmamayari ng Real Marine Services and Trading ay nasa malapit sa baybayin ng Barangay Luz nang magkaroon ng mechanical failure ang generator nito kung saan nagsimula ang sunog. Tiniyak naman ng PCG na walang mangyayaring oil spill sa karagatan ng Limay dahil wala pa itong kargang langis nang mangyari ang pagsabog. Nag-aabang pa lang ito na makargahan ng langis mula sa Petron Bataan Refinery. Yung vessel, walang cargo on board. Walang fuel on board o walang cargo on board. Ito kasing si tanker na to, they are waiting na mag-load ng produkto coming from Petron. Kaya wala dapat ipangamba ang mga residente rito, lalo na ang mga mangisda. Fortunately, doon sa initial investigation natin kahapon, walang traces na na-damage yung hull niya, yung barko, walang traces sa dagat, walang traces doon sa loob na nabutas so perfectly safe perfectly stable yung barko na walang any threat for marine pollution. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng PCG at ng Bureau of Fire Protection kung may iba pang dahilan ng pagsabog ng oil tanker sa Bataan. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Philippines. Gihatag na sa DILG ngadto sa Tacloban City Government ang Court og Register Building nga nagkantidad og 28 milyones pesos nga kabahin sa mga proyekto alang sa mga dapit nga naapektuhan sa bagyong Yolanda. Si Jeneline Gakit alang sa detalye. Turnover na halokal nga panggobyernuhan ng Tacloban ang court nga registers building hapater na extension nga naguba kahuman ang paglasurbo han Bagyo Yolanda haton Nobyembre 2013. Gintikangan pag-ayda ini haton 2015 hapanahon pa han Aquino administration. Umabot naman hin sobra 28 milyones ka pesos ang nagastos dinhi. First time ko na nandito pero sabi ni Mayor at saka yung in charge sa project talagang mabilis daw ang construction ngayon. No? Yung Duterte speed is doing his best na kung paano maipabilis ang construction dito ng mga houses at saka mga buildings dito sa Tacloban. Igin kalipay liwatan lokal nga panggobyernuhan ang malaksi nga pag-aksyon hanya na ang administrasyon. We are lucky to now have a president. By the way, our president is the first po who gave financial assistance and to come to Tacloban right after Yolanda. Siya po yung una. A president who does not choose the beneficiaries of the resources of the national government. A president who will not allow politics to stand in the way to helping his constituents. Sumalakan Interior Secretary Sueño, ada na kuno 98% ang iraigin titindog nga proyekto hailaroman recovery assistance on Yolanda Project or RADILG. Ginuhuman nila kuno ang construction hanigin titindog na civic center para mga tagapalo ngan public market Tan-Awan Leyte. Jeneline Gakit, UNTV Notisya ngan Bulig, Tacloban, Leyte. Sa laing balita, pwede nang maagian sa mga taga Bacoor City, Cavite ang Solidarity Route nga gilaumang makatabang aron mapaluag ang problema sa trapiko sa dakbayan. Aniya ang report ni Randy Forastero. Binuksan na ang Solidarity Route sa Bacoor City sa lalawigan ng Cavite. Ito ay alinsunod sa Section 140, City Ordinance No. 2013-047.
o mas kilala bilang the Revised Traffic Code of the City of Bacoor. Layo nitong mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko na nararanasan ng mga motorista dito sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga alternatibong daan. Ang Solidarity Route po na ito ay binubuksan po natin para maibsan po yung trapiko dito po sa lungsod ng Bacoor. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga tumulong po sa akin para finally yung ordinansa na ginawa ng ating pong city since 2009, ngayon lang 2016, nagkaroon ng katotohanan. Kabilang sa Solidarity Route ang Camellia Springville Town and Country Subdivision na maaaring daanan ng mga magmumula sa Molino Road patungong Daang Hari at vice versa. Sa Belazona, Bahayang Pag-asa naman maaaring dumaan ng mga galing at patungong Molino hanggang sa Buhay na Tubig. Samantalang ang FNE De Castro Subdivision naman ang alternatibong ruta sa mga babiyahing patungong Molino Road at Molino Boulevard. Ayon kay Mayor Lani Mercado Revilla, libre at eksklusibo lamang sa mga residente ng Bacoor ang sticker system para sa Solidarity Route. Basta meron kayong Solidarity sticker, ay makakadaan po kayo ng libre. Ito po'y walang bayad. May oras lang syempre na sinusunod ang pagbubukas po nito. Nakatakda naman buksan sa susunod na taon ang 3 pang Solidarity Route na ilalagay sa lungsod. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. Og kana ang kinatibukan sa atong mga balitang prom di karong buntag. Gikan diri sa Dakbayan sa Davao, balik diya sa kauluhan, Kuya Daniel. Daghang salamat, Victor Cosare. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunsad. Angel, what's the latest? Thank you, Kuya. And for news abroad, U.S. Defense Secretary Ash Carter says he is confident that President-elect Donald Trump will keep America at the center of the coalition against Islamic State. Carter says he sees no reason for James Mattis, Trump's choice for Defense Secretary, to want to reduce America's role within the coalition of 68 nations. Mattis is a retired Marine general known for his tough talk, distrust of Iran, and battlefield experience in Iraq and Afghanistan. I can't give assurances. I can't speak for the next administration, David. However, I do have confidence in the future of the coalition campaign. It's logical. It makes sense. And therefore, I expect that that logic will recommend itself to the future leadership of the United States. 2 trucks filled with medicines and first aid materials leave Paris for northern Syria to help displaced civilians. Doctors and health workers from the France-based Union of Relief and Medical Care Groups organized the convoy. The group is also appealing to people across Europe to help Syria and participate in such aid projects. An operation to evacuate thousands of civilians and fighters from the last rebel bastion in Aleppo began on Thursday. This is part of a ceasefire deal that would end years of fighting for the city and mark a major victory for Assad. In other news, concerns arise in Bolivia over the purity of water being distributed to residents as the country suffers through the worst drought in 25 years. Engineers Without Borders Bolivia's Chief Executive Officer Afnan Agramot says many of the distribution trucks were once used to carry hazardous substances such as fuel and hydrocarbons. The military command in charge of water distribution, however, says the water is safe for human consumption. Government funds have been earmarked to drill 28 wells in the southern province of Santa Cruz, the country's bread and basket and hardest hit area, as well as the other affected areas of the country. And those are the news abroad. Back to you, Kuya. Thank you, Angel. Tuloy-tuloy naman ang ating pag-arangkada ng public service sa EDSA sa pamamagitan nating libreng sakay bus. Melvin, kumusta ang ating mga pasahero today? At nasaan ka na? Go ahead, Melvin. Yes, Kuya!
good morning sa iyo at good morning po sa ating mga kasangbahay all over the world. Kuya, wala pa po tayo ngayon sa EDSA sa umaga pong ito dahil nakakaranas po tayo ngayon ng mabagal na daloy ng trapiko dito po sa may Rojas Boulevard papunta po dito sa may bandang Buendia. As of this moment, kuya, nandito pa lamang tayo sa halos tapat po ng DFA dito po sa may Rojas Boulevard at tayo po ay patungo na ngayon diyan sa Buendia Avenue para makalabas na po tayo ng Ayala all the way hanggang dyan po sa EDSA papunta naman po ng Monumento area. Update lang po natin, kuya, as of this moment tayo po ay nakapagsakay na po ng a total of 175 na mga pasahero. Yan po ay mula pa kanina sa sa Monumento area going to Baclaran Coastal at Baclaran Coastal hanggang dito sa ating kinalulugaran ngayon at yan po ay inaasahan natin madadagdagan pa dahil nandito pa lamang tayo, kuya, sa may Rojas Boulevard. Kanina nakapag-serve din po tayo ng libreng pandesal dito po sa loob ng bus. Siyempre meron pong kasama yan na mainit na kape sa ating mga pasaherong napagliguran po natin kanina. Nakapagbigay rin po tayo ng free Bible sa ating mga ilang pasahero na nag-request po ng Biblia. Gayon din po ay meron tayong enjoy na free wifi dito po sa loob ng bus. Ayan. At yun po hatid sa atin siyempre ng UNTV Channel 37, especially po ng programang Good Morning Kuya, hosted by Kuya Daniel Razon at ng programang Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano. Sa kanilang advocacy na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Welcome po ang lahat ng mga taong sumakay dito sa bus natin. Kahit na ano pong kulay ng balat, anong reliyon, wala tayong pinipili, pwede silang sumakay dito as long as na meron pong bakante pa ang ating bus, kuya. At siyempre, binibilin din natin yung ating mga pasahero na mag-abang lang po tayo sa mga pick-up points along EDSA, along Ayala, para kayo po ay maisakay po natin dito sa ating libreng sakay sa bus. Yan muna ang aking update, kuya. Balik sa inyo dyan sa studio. Melvin, patingin niya ako nung dinadaanan nyo na sabi mo mukhang matraffic. Yung eksaktong location nyo, pabali nga ako dyan ng camera mo sa saang area yan. Medyo pa-adjust at wash out. Kuya, sa may panulukan po ng Rojas Boulevard, Buendia, nalagpasan na po natin, kuya, yung mabagal na daloy ng trapiko kanina. Dahil ito palang traffic dito, kuya, ay dito lamang talaga sa may pag-approach ng flyover ng Rojas Boulevard at Buendia Avenue. Paglagpas po niyan, eto na po tayo ngayon sa may Buendia Avenue. Medyo maluwag-luwag na po sa nakikita po natin, kuya, dito sa Buendia Avenue. At tayo po ay approaching na rin po ng LRT Buendia. Makita po natin na may volume na rin po palang sa dito, kuya. Dito lang po pala sa kanto ng Buendia Avenue at Rojas Boulevard, medyo maluwag. Pero pagdating po dito sa may Harrison, makita po natin na may pagbabagal na rin po ng daloy ng mga sakyan dito po sa Buendia Avenue, kuya. Okay, sige. Salamat at maglinis ka ng windshield mo. Parang hindi na pupunasan yung windshield mo eh. Oh. Malikabok. Hindi, may patak-patak ng tubig. At least yan ang live feed mula dyan sa area na yan ng Buendia. Kakakanan lang nila galing ng Rojas Boulevard mula sa ating libreng sakay bus. Maraming salamat, Melvin Arbo. Lubos naman na nagpapasalamat ang mga residente ng barangay Mag-asawang Sapa sa Santa Maria, Bulacan dahil sa walang sawang pagtulong ng UNTV at Members Church of God International sa kanilang barangay. Dahil sa ikatlong pagkakataon, muling nagsagawa ng libreng medical mission ng grupo sa kanilang lugar kung saan mahigit 600 ang natulungan. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. 3 taon nang hirap makakita ang 58 anyos na si Mang Rinaldo Samandan, residente ng Santa Maria, Bulacan. Bunga ng katandaan, sobra na ang panlalabo ng kanyang paningin. Ngunit dahil walang pambili ng salamin, ay nagtitiis na lamang siya. Kaya nang mabalitaan ang libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa barangay Mag-asawang Sapa, agad itong nagtungo upang maipatingin ang mata at makakuha ng libreng salamin. Ang aking panlalabo ng mata, na lubos na dinaramdam ko ng siguro may kulang-kulang 3 taon na sa panlalabo.
hindi na makabasa ng malilit na words. Ngayon, nabigyan ako ng libreng salamin ng medical mission, mga tao rito, mga doktor. Ako'y nagpapasalamat po ako sa kanila. Si Mang Rolando de Vega naman ay 5 buwan ng pabalik-balik ang lagnat dahil sa matinding pananakit ng ngipin. At dahil kapos rin sa pera, hindi niya magawang makapunta sa dentista. Ngunit sa tulong ng serbisyong kasambahay ng UNTV, katuwang ang mga partners in public service, nasolusyonan na ang matagal nang iniindang sakit ni Mang Rolando. Dahil sa wakas ay napabulot na rin niya ang kanyang sirang ngipin. Matagal ko na nararamdaman tong sakit ng aking ngipin. Kaya pagkakataon na ito ay sinamantala ko para maipatanggal na pagkat ito na ang aking pagkakataon pang matanggal na yung lahat ng pain na nararamdaman ko. Ilan lamang sila sa mahigit 600 residente sa Santa Maria, Bulacan na napaglingkuran sa libreng medical, optical, dental consultation, laboratory check-up at iba pang serbisyo tulad ng libreng gupit at masahe. Meron ding mga nabigyan ng libreng gamot para sa kanilang karamdaman. Lubos namang nagpapasalamat si Barangay Councilor Mary Jean Garcia at naging estudyante ni Kuya Daniel Rasol dahil sa tulong na natanggap ng kanyang mga kabarangay na mahihirap. Kuya Daniel, maraming salamat po. Sobrang napakalaki na po ng utang na loob ko po sa inyo. Bilang estudyante nyo po, alam ko po na may pagmamalaki nyo ako dahil patuloy po ang paggawa ko ng kabutihan sa ating kapwa. Alam ko na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama kahit isang araw lang. Marami po natutuwa dito sa medical mission. Nakita ko lang po ng mga tao masayang masaya dahil makasano. Libre lahat. Pati po gamot. Pero na kami masaya dahil kahit po malayo po ito, binigyan kami ng halaga. Ito na ang ikatlong pagkakataon na nakapagsagawa ng medical mission ng UNTV at MCGI sa naturang barangay. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. Sports balita naman kasama si Rina Villamor Camara. Mukhang magandang laban sa sa darating na Linggo. Oo. Yes, Kuya, kasi mabigat na ito na yung remaining 8 teams natin para sa ating second round of eliminations. At kung kayo ay, trivia lamang to, Kuya, no? Kung kayo ay fan naman ng Judiciary Mages, no? Aside from their regular training pala dito, sila din ay busy sa pakikipag-train. Meron sila sa mga provincial teams at saka yung paborito nilang kupunan na Hawaii or from Guam, Kuya. Yung Guam Magistrate, sila yung pumupunta dito para makipag-tune up sila with the Judiciary Mages. Wow. Yes, Kuya. As of now, kasi 6-1 yung kanilang team standings. May isang talo na sila against the BOC Transformers. Ang wala lang Kuya. naman yatang talo. BOC. BOC, ano? That's right, Kuya. Tapos ang maglalaban sa Judiciary in Malacanang sila. Pero BOC, MMDA ang makakaharap nila this coming Sunday. Okay, yes, so, okay. MMDA. So pare-pareho pala sila ng AFP, BFP, pare-pareho ng standing ng MMDA, 4-3-4-3. Yes, Kuya. So, nangunguna pa rin sa atin ngayon yung BOC Transformers natin at sinusundan ng Judiciary Mages. Pangatlo dito yung Malacanang Kamao dahil may 5-1 sila, PNP Responders na may 5-2. Tapos pare-pareho sa team standings ang BFP, AFP, MMDA at panghuli ang NHA Builders, Kuya. This is our last game, Kuya, for this year, ha? Pero pagbalik natin, God willing, sa January 8, mag-out of town games naman ng UNTV Cup. Sa Alonte Gym naman tayo sa may Binyan, Laguna. I see. Okay. On tour na tayo, Kuya. Marami nang nagre-request sa atin na doon tayo dumayo sa kanila at makapaglaro sa kanila. Maraming ang request na mapuntahan sila sa probinsya nila. Kaya lang, syempre, yung schedules din ng mga teams. Yes. Yung so, mga officials. ang maglalaro sa Laguna, meron na? Laguna ba? Laguna? Yes, Alonte, Laguna. Kuya, may schedule ako. Pwede kong damputin. Sure. Yung maglalaro sa Laguna. Meron ako, Kuya. Meron akong schedule. Sa Alonte Gym natin, nandiyan ang MMDA PNP. Second game ang NHA AFP at Malacanang kontra sa BOC. At ganun pa rin, 2 o'clock PM magsisimula ang ating game sa Alonte. Malalakas ang laban din. Yung dalawang pinakamalakas sa Kung 8 teams na to, malalakas na. Sila yung matitibay na natira dito, Kuya. Sige. Balitaan mo kami ng iba pang mga nilalaman ng palakasan. Rina. Dalawa pang
malalakas na koponan na magsasagupa ngayong linggo sa UNTV Cup Season 5. Ang two-time champs na Judiciary Mages at ang mas pinalakas na koponan ng Malacanang Kamao. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Warren, ganda ng pasa. That is so Colombia. Here comes Malacanang rushing. Wow, what a run. Mainit na bakbakan ang aabangan sa main game sa linggo sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Magsasagupaan sa third game alas 5:30 ng hapon ang Group A number 1 team Malacanang Kamao laban sa Group B number 2 team Judiciary Mages. Masusubukan na ng gusto ang bagsik ng mas pinalakas na Malacanang team kontra two-time champion Judiciary Mages. Matatanda ang tinalo ng Judiciary ang Malacanang sa Best of 3 series noong Season 3. Ngunit iba na ang sitwasyon ng Team Malacanang ngayon dahil 13 sa kanilang lineup ay bago na pinangungunahan ng dating professional basketball player na si Christian Luanson. Handa naman yung team dyan na naka-mindset kami na ang treatment na lang naman namin sa elimination is hanggat tumatagal, kailangan malaman namin yung galaw, okay, at ano kaya ibigay ng bawat isa. Ngunit ang Judiciary Mages porsigido rin na makapasok muli sa finals sa pangunguna ng 4 nilang dating professional basketball players na sina Don Camaso, Ariel Capus, Warren Ibanez at Chester Tolomia. Pag-aaralan namin mga plays nila, yung transition offense, para ma-break agad namin. Tsaka yung depensa, siyempre, nang mahalaga sa laro. Kailangan namin talagang manalo sa susunod na game para makabalik ulit kami sa semis. Tsaka number 1 team sa kabilang grupo yun. Kung matatalo namin yun, medyo lamang na kami sa panalo. Hawak ngayon ng Malacanang ang 5-1 win-loss record habang ang Judiciary Mages ay may 6 na panalo at 1 pa lang di natalo. Kapwa hangad ng dalawang koponan na makuha ang top spot sa pagtatapos ng second round eliminations para sa otomatikong pwesto sa semifinal round. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Para sa ating mga kasambahay, para hindi nila masyadong mamiss ang ating UNTV Cup na magkakaroon ng 3 linggong break, ay manood na po kayo ng ating games this coming Sunday. Magkita-kita tayo sa University of Makati Gymnasium. Ang ating first game po dyan ay PNP Responders kontra sa BFP Firefighters. Second game, ang BOC Transformers na wala pang talo kontra sa MMDA Black Wolves at Judiciary Mages kontra naman sa Malacanang Kamao. So see you there at University of Makati Gymnasium. Game starts at 2:00 p.m. Kuya? Salamat, Rina. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At yan ang mga hataw na balita ngayong araw ng Friday, December 16, 2016. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon! Get it straight with Daniel Razon, pero hindi ho dumating si Governor Alvarado. Pero meron tayong ipifeature sa ating Bawal ang Pikon. Kasama ho si Monica Veralio ng ating Bawal ang Pikon team. At pag-usapan ho natin itong mga batang hamog. Pabalik po kami.